Hindi mapigilan ni Liana ang isang ngiting gumuhit sa kanyang ngalabi habang pinakmamasdan ang wedding portrait nilang mag-asawa na nakasabit sa dingding. 10 taon? 10 taon na pala ang lumipas mula nang isuko niya ang puting panyong iyon kay Miguel Sandoval sa harap ng dambana. Ang ngiti sa litratong iyon ay kasing sariwa pa rin ng nararamdaman niya hanggang ngayon. Bumalik sa alaala niya ang lahat. Ang pag-aral niya nga interior design. Ang pangarap niyang magtayo ng sarili niyang firm. Isinantabi niya ang lahat ng iyon nang walang pag-alinlangan para bigyang daan ang pangarap nilang bumuo ng isang pamilya. At sulit ang lahat. Sulit na sulit ang bawat sakripisyo. Isang tingin lang sa maaliwalas nilang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City, isang tingin sa mahimbing na natutulo nilang anghel na si Sofia, at isang isip lang sa kanyang perpektong asawa na si Miguel, lahat ng pagod ay napapawi. Ito ang buhay na pinili niya. Ito ang buhay na binuo niya. At para sa kanya, ito ay perfect. Humuhuni-huni pa si habang hinahalo ang sasang niluluto niyang paboritong pagkain ni Miguel. Mamayang gabi ang kanilang ika-10 anibersaryo, at nahanda siya ng isang sorpresang hapunan para sa kanila. Alam niyang pagod na naman ito mula sa trabaho sa kanilang kumpanya, kaya gusto niyang pagdating nito ay sasalubong ang isang masayang tahanan. Napangiti siyang muli. Si Miguel. Ang kanyang guwapo, mapagmahal, at matagumpay na asawa. Ang lalaking sandalan niya, sa lahat ng bagay. Ang haligi ng kanilang pamilya. Biglang tumuno ang isang cellphone sa ibabaw ng granite countertop. Hindi ang sa kanya. Ang kay Miguel. Naiwan na naman nito sa pagmamadali kaninang umaga. Hindi niya sana papansinin, ngunit sunod-sunod ang pagtuno nito. Baka importante. Baka may kinalaman sa trabaho. Sinilip niya ang screen. Accountant calling. Kumunot ang noniliana. Accountant. Gabi na. Siguro ay may kailangang habulin na deadline. Naisip niyang sagutin na lang para ipaalam na naiwan ni Miguel ang telepono. Ayaw naman niyang makabala sa anumang mahalagang usapan. Nanginginig ang kamay niyang dinampot ang cellphone. Hello? Isang pamilya na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na parang tawa. Isang boses na alam niya kung kanino. Miss Nakita, Migs. See you at our special place tonight. Nabitawan ni Liana ang cellphone. Isang malakas na lagabo ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina nang bumaksa ito sa sahig. Ngunit para kay Liana, ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging katahimikan. Ang boses na iyon. Ang boses ng matalik niyang kaibigan. Ang ninang ng kanyang anak. Ang boses ni Katrina. Napako siya sa kinatatayuan. Ang puso niya tila huminto sa paktibok. Ang nga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Miss Nakita, Migs. Our special place. Hindi. Hindi maari. Isang pagkakamali lang ito. Baka nakamali lang siya ngang dine. Baka ibang tao ang kausap nito. Baka. Pinilit niyang huminga, ngunit parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang makamay, at ang init mula sa kalan ay hindi na niya maramdaman. Dahan-dahan, ang kanyang mata ay napadako sa ibabaw ng lamesa sa dining area. Nandun ang tsake na binili niya kanina. Maingat na isinulat doon ang salitang matagal na niyang gustong ipadiwang. Happy 10th anniversary, my love. Ang matamis na mensahe ay tila naging isang mapait na sampal sa kanyang mukha. Ang perpektong mundo na buong pagmamahal niyang binuo sa loob ng 10 taon ay nagsimulang makaroon ng lamat, at sa isang iglap, naramdaman niya ang pagyani ng pundasyon nito, handa nang gumuho anumang oras. Ano ang gagawin niya? Nakatayo pa rin si Liana sa gitna ng kusina, ang magkapaa niya ay parang maugat na bumaon sa sahe. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sinasabayan ang paulit-ulit na paichongoses ni Katrina sa kanyang isipan. Miss Nakita, Migs. Our special place. Hindi, bulong niya sa sarili, isang despradong pagtatangka na itaboy ang lason na nagsisimulang kumalat sa kanyang sistema. Hindi, baka nakamali lang akong dinig. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili. Baka may ibang Migs si Katrina. Baka may inside joke sila na hindi niya alam. Impossible. Si Katrina ay ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang bestie mula pa noong kolehiyo.
Alam nito kung gaano niya kamahal si Miguel. Hindi nito magagawa sa kanya iyon. Nangingini ang magkamay niya habang pinupulo ang cellphone ni Miguel mula sa sahe. Mabuti na lang at hindi nabasa ang screen. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Katrina na isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Ginamit niya ang telepono ni Miguel para i-dial ang numero ni Katrina, na nakalista pa rin bilang accountant. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Hello? Mix? Bakit napatawa ka ulit? May nakalimutan ka ba? Masayang bati ni Katrina. Naramdaman ni Liana ang paninikip ng kanyang dibdib. Kat, si Liana to. Nakaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang tila nagulat na tawa. Oh my God, bestie. Ikaw pala. Akala ko si Sir Miguel. Ginagamit mo phone niya? Bakit? May emergency ba? Ang galing. Ang galing-galing niyang umarte. Wala naman. Naiwan niya kasi ang phone niya. Tumawag ka kanina, sinagot ko lang. Baka kasi importante. Ay, naku, hindi naman. Tungkol lang sa isang account na hinahabol namin. Sorry sa abala, bestie. Akala ko talaga si Migs. Sige na, ibababa ko na para makapaganda ka pa para sa anniversary niyo. I'm so excited for you. Happy 10th anniversary ulit. Ang mga salita ay napakabilis, napaka-inosente, at napaka-perpekto. Pero para kay Liana, ang bawat panti ay tuno kasinungalingan. Bago pa siya makapagsalita, ibinaba na ni Katrina ang tawag. Napaupo si Liana sa pinakamalapit na upuan, hawak pa rin ang telepono, pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Baka nga totoo ang sinabi ni Kat. Baka nak-overthink lang siya. Ngunit ang malamig na pakiramdam sa kanyang sikmura ay hindi nawawala. Itinula siya ng pagkabalisa. Tumayo siya at, sa isang kilos na hindi niya akalaing magagawa niya, binuksan niya ang wallet ni Miguel na naiwan din sa ibabaw ng isang mesa. Nangingini ang daliri niya habang kinakalkal ang laman nito. Mga credit card, business cards, at isang resibo. Isang resibo mula sa isang mamahaling restoran sa BGC. Le Chiel. May petsa ito nakaraang linggo. Kumunot ang nonya. Hindi pamilya sa kanya ang lugar na ito. At ang halaga sa resibo, sapat na para sa isang romantikong hapunan para sa dalawa. Hindi pa siya tapos maisip nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Miguel sa garahe. Mabilis niyang isinilid ang resibo pabalik sa wallet at ibinalik ito sa dati nitong pwesto, tila walang nangyari. Maya-maya, bumukas ang pinto. Hon, I'm home. Masayang bati ni Miguel, may dalang isang maliit na paper bag. Ngumiti si Liana. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Welcome home, Hon. Kumusta ang trabaho? Ayun, as usual. Grabe ang traffic, sabi ni Miguel sabay halik sa kanyang no. Inyabot nito sa kanya ang paper bag. Happy anniversary, my love. Binuksan niya ito. Isang kwintas na may maliit na diamante. Sa ibang pagkakataon, kikiligin siya at yayakapin ito ng mahigpit. Ngunit ngayon, ang regalo ay parang isang panakip butas, isang pampalubatlok para sa isang kasalanang hindi niya pa mapatunayan. Thank you, Hon. It's beautiful, sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niya. Ang hapunan nila ay puno nga alanganing katahimikan. Si Miguel ay maraming kwento tungkol sa meeting niya, tungkol sa isang kliyente na kailangan niyang asikasuhin. Si Liana naman ay tumatango lang, nakikinig ngunit wala sa sarili. Ang pagkain na buong pagmamahal niyang inihanda ay tila walang lasa. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-ayos si Miguel ng kanyang sarili, lumapit si Liana sa likuran nito. Hon, may dumi ka sa kuwelyo, sabi niya, isang dahilan para mapalapit. Talaga? San? Sa paglapit niya, ginamit niya ang pagkakataong iyon para ayusin ang kuwelyo ngang polo nito. At doon, sa ilalim ng dim na ilaw ng kanilang silid, nakita niya ito. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing mansa. Isang mansa lipstick. Isang mansa ng lipstick na may kulay na alam niya. Isang matapang na pula. Ang signature color ni Katrina. Napaatras siya ng bahagya. Ang kanyang hininga ay biglang naging mabigat. Ito na. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito pagkakamali. Ito ay isang katotohanan na sumasampal sa kanya.
Umalis siya sa silid nang walang imik at pumasok sa kanyang maliit na home office. Naupo siya sa dilim, ang isip niya ay blanko. Ang patanggi ay napalitan ng isang malami at nanunuot na galit. Biglang umilaw ang screen ng kanyang laptop. Isang notifikasyon. May pumasok na email. Ang sender. Isang taong nagmamalasakit at gmail.com. Ang subject. Ang katotohanan. Walang laman ang email maliban sa isang link. Nangingini ang kamay niyang itinapat ang tsusa dito at na-click. Dinala siya nito sa isang online photo album na protektado ng password. Sa ilalim ng password box, mayroong isang maliit na tanong bilanghin. Saan ang lugar kung saan kami unang nakita? Biglang bumalik sa isip niya ang resibong nakita niya sa wallet ni Miguel. Ang pangalan ng restaurant. Dahan-dahan, tila isang robot, itinaas niya ang kanyang kamay sa keyboard. Ang bawat pagpindot ay isang dago sa kanyang nagdurugong puso. LECEEL. Bawat letra na pinipindot niya sa keyboard ay parang isang mabigat na pahabang palapit sa isang bangin na hindi niya alam kung gaano kalalim. Ang tunog ng bawat key ay isang martilyo na pumupukpok sa salamin niyang mundo, na iwan ng maliliit na lamat. Pinindot niya ang enter. Isang iglap na katahimikan habang naglo-load ang page. At pagkatapos, bumukas ito. Bumukas ang album, at kasabay nito, bumukas ang impyerno sa harap ni Liana. Hindi lang isang litrato, kundi dos dozenas. Nandun sila. Si Miguel at si Katrina. Ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan. Nakangiti. Nagtatawanan. Ang ngiti nila ay puno ang lihim na saya na kailanman ay hindi ipinakita sa kanya. Isang litrato kung saan nakahili ang ulo ni Katrina sa balikat ni Miguel habang nasa isang yate sila. Ang araw ay lumulubog sa likuran nila, kulay kahel at rosas, isang perpektong tanawin na dapat sana ay para sa kanila ni Liana. Isa pa, isang selfie sa loop na kotse. Ang kamay ni Miguel ay nakahawak sa hita ni Katrina. Isa pa, nagtataas silang kopitang champagne sa mismong restoran na La Ciel, ang mamata nila inag-usap sa paraang hindi na kailangan ng salita. At ang pinakamasakit sa lahat, isang ninakaw na kuha. Isang halik na puno ng pananasa at pagmamahal. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman mula kay Miguel. Hindi na niya namalayan ang patulong ng kanyang ngaluha. Ang una ay isang butil lang na pumata sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sumunod ang isa pa, at isa pa, hanggang sa naging isang tuloy-tuloy na agos na bumabasa sa kanyang mukha. Naramdaman niyang umikot ang kanyang paligid. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Hindi siya makahinga. Isang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan, hindi isang sigaw, kundi isang pigil at basa na hikbingang, isang taong tuluyang nawasak. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell ay tila isang matalim na karayom na tumusok sa kanyang tainga, ginising siya mula sa kanyang bangungot. Sino naman ang darating sa ganitong oras? Pinunasan niya ang kanyang maluha gamit ang likod ng kanyang kamay, ngunit wala itong silbi. Patuloy lang ang ito sa pag-agos. Ding-dong! Muli itong tumuno. Mas mapilit ngayon. Nangingini siyang tumayo at naglakad papunta sa pinto. Nang buksan niya ito, isang pamilya na mukha ang sumalubong sa kanya. May ngiti ng peking paalala. Si Katrina. Bestie. Sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang. Hindi ka sumasagot sa mga text ko. I was so worried. Niyakap siya ni Katrina. Ang yakap na dati na bibigay sa kanyang kapanatagan ay ngayon ay parang isang sakal mula sa isang ahas. Ang pabango nito, ang init ng katawan nito, lahat ay nagpapaalala sa kanya ng malitratong kakatapos lang niyang makita. Humiwalay si Liana sa yakap. Ang mga mata niya ay malami at walang buhay. Bakit ka nandito, Kat? Tanong niya. Ang boses niya ay basak at halos hindi marinig. Ano ka ba? Siyempre para ay check ka. Para batiin ka na rin ng personal. Happy anniversary. Sabi ni Katrina. Hindi napapansin. O nakukunwaring hindi napapansin. Ang itsura ni Liana. Umiyak ka ba? Anong nangyari? Hindi sumagot si Liana. Sa halip, dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa kanyang opisina. Sumunod si Katrina. Ang matakong ng sapatos nito ay lumilihang ng nakakairitang tunog sa sahi na kahoy. Liana, ano ba talagang problema? Kinakabahan ako sa iyo, patuloy ni Katrina. Huminto si Liana sa harap ng laptop.
Dahan-dahan. Hinawakan niya ang screen at inikot ito paharap kay Katrina. Ang nakabukas na album ng mga litrato ay malinaw na malinaw. Ang ngiti sa mukha ni Katrina ay unti-anting naglaho, napalitan ng gulat at pagkatakot. Nagsalita si Liana. Ang bawat salita ay puno ng leson at pigati. Ganito mo ba ako inaalala, bestie? Napaatras si Katrina. Hindi makapagsalita. Ang kanyang mukha ay namutla. Sakto namang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Hon, Liana, nandito na ako. Natigilan si Miguel nang makita ang eksena. Si Liana, na may maluhang dumadaloy sa mukha at may mga matang nag-apoy sa galit. Si Katrina, na nakatayo na parang isang estatwa, namumutla sa takot. At ang laptop na nakabukas sa pagitan nilang dalawa. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat nilang pahinga. Pagkatapos, sa isang iglap, ang lahat ng sakit, galit, at pagtataksil na nararamdaman ni Liana ay sumabo. Sa isang malakas na sigaw, hinablot niya ang laptop at ibinato ito sa sahig. Isang malakas na crash ang umalingaw sa buong bahay. Ang screen ay nabasa sa libu-libong piraso, tulad ng kanyang puso, tulad ng kanyang buhay. Tulad ng perpektong kasinungalingan na pinaniwalaan niya sa loob ng 10 taon. Tumakbo si Miguel ngunit hindi papunta kay Liana. Tumakbo ito papunta kay Katrina. Hinawakan nito ang kamay ng nanginginig na babay. Tumingin si Liana sa kanila, sa makahawak nilang makamay. Ang huling piraso ngang paasa sa kanyang puso ay tuluyan nang namatay. Tumingin si Miguel sa kanya, hindi na may pagkukunwari, kundi may malamig na pag-amin sa kanyang nga mata. Hindi ko na kayang magpanggap, Liana. Ang nga salita ay binitawan ni Miguel nang walang anumang bahid ng pagsisisi. Malami. Pinal. Tumingin siya kay Liana, hindi bilang asawa, kundi bilang isang balakid na sa wakas ay nalakpasan na niya. Pagkatapos ay idinuktong niya ang mga salitang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Liana. Mahal ko si Kat. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Liana. Hindi isang tawa ngang saya, kundi isang tawa na basa at puno ngang kabaliwan. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na naging isang manhit na galit. Ang nga luha niya ay tumigil sa paagos. Napalitan ito ngang isang malamig na apoy sa kanyang nga mata. Dahan-dahan, itinuwid niya ang kanyang likod. Ang dating babaeng marupo at umiyak ay biglang naglaho. Sa harap nila ngayon ay isang estrangerang may determinasyon sa bawat himay-may ng kanyang pagkatao. Lumabas kayo, sabi niya, ang boses niya ay mahinahon ngunit may bigat na parang bakal. Natigilan si Miguel. Liana, makusap tayo. Sinabi kong lumabas kayo, ulit ni Liana, mas malakas ngayon, ang bawat salita ay isang utos. Itinuro niya ang pinto. Lumabas kayo sa pamamahay ko. Ngayon din. Nakatinginan si Miguel at Katrina. Sa mukha ni Katrina ay may bahid pa rin ng takot. Ngunit ngayon ay may halong pagtatagumpay na. Hinikpitan niya ang hawak sa kamay ni Miguel. Isang tahimik na pag-angkin. Wala kang karapatang palayasin ako, Liana. Asawa mo ako, matigas na sabi ni Miguel. Muling tumawa si Liana, mas mapait na yon. Asawa? Ang isang asawa ay hindi nananakawan. Ang isang asawa ay hindi nagtataksil sa loob ng sarili niyang pamamahay, kasama ang babaeng tinuring kong kapatid. Ang bahay na ito, ang lupang kinatatayuan nito, sa akin ito. Kaya bago ko pa makalimutan ang sarili ko, umalis na kayo. Sa huling pagkakataon nakita ni Liana ang paalangan sa mga mata ni Miguel, ngunit hinila siya ni Katrina papalayo. Naglakad sila palabas. Ang kanilang mga anino ay tila isang masamang pangitain sa pasilyo. Nang marinig ni Liana ang paksara ng pinto, doon lamang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pada, humihinga ng malalim, habang ang katahimikan ng malaking bahay ay bumabalo sa kanya na parang isang malamig na kumot. Tapos na. Toto ang lahat. Sa gitna ng niyang pakalito, isang paasa ang pumasok sa isip niya. Ang pamilya. Ang pamilya ni Miguel. Si Doña Esmeralda. Ang kanyang biyenan. Oh! Istrikto ito at lejing may nasasabi sa kanya. Ngunit ina pa rin ito. Maintindihan nito. Tiyak na papanagutin nito si Miguel sa ginawa niyang kahayupan. Nanginginig ang madaliri niya habang kinukuha ang kanyang telepono.
Hinanap niya ang numero ng kanyang biyenan at pinindot ang call button. Hello? Isang mataray na boses ang sumagot. Ma. Si Liana po, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Liana? Anong oras na? Bakit ka napatawag? May problema ba kay Sofia? Sunod-sunod na tanong ni Doña Esmeralda. Huminga ng malalim si Liana. Ma. Si Mix po. May iba siyang babay. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Inasahan ni Liana ang gulat, ang galit para sa anak nito. Ngunit ang narinig niya ay isang malamig na buntong hininga. At sino naman? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Si Katrina po, ma. Ang kaibigan ko. Nahuli ko po sila. Dito mismo sa bahay. Katrina David. Ang kaibigan mo. Tumaas ang boses ng matanda, ngunit hindi sa gulat, kundi sa inis. Liana, baka naman may pakukulang ka. Baka naman masyado kang naging abala sa pagiging ina kaya napabayaan mo na ang pagiging asawa mo? Ang malalaki, kailangan nila ng atensyon. Kung hindi mo maibigay yon, sa iba sila hahanap. Hindi makapaniwala si Liana sa kanyang naririnig. Po, ako pa po ang may kasalanan. Huwa mong sisirain ang pangalan ng pamilyang Sandoval dahil lang sa isang selosang guni-guni mo. Siga ni Doña Esmeralda mula sa kabilang linya. Ayusin niyo yan ni Miguel ng pribado. Hindi ako papayah na makaroon ng kahit anong iskandalo. Pero ma, totoo po. Nakita ko. Wala akong pakialam sa nakita mo. Putol nito sa kanya. Ang pakialam ko ay ang reputasyon ng pamilya. At kung hindi mo kayang maging isang mabuting asawa, Liana, baka pati ang pagiging ina ay hindi mo rin kaya. Tandaan mo yan. Click. Ibinaba na nito ang telepono. Nabitawan ni Liana ang kanyang cellphone. Ang huling sina ng paasa ay tuluyan nang namatay. Iniwan siya sa isang ganap na kadiliman. Hindi lang ang asawa niya ang tumaliko sa kanya, kundi ang buong pamilya nito. Maisa siya. Tumayo siya at naglakad na parang isang kaluluwang ligaw sa loob ng sarili niyang bahay. Nakita niya ang hapag-kainan ang inihanda niyang pagkain ay hindi nagalaw, malamig na. Nakita niya ang basa na laptop sa sahig ng opisina. Pagkatapos, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Sofia. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulo. Payapa, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa mundo ng kanyang ina. Umupo si Liana sa tabi ng kama, hinaplos ang buhok nito. Sa gitna ngahat ng sakit at pagkakanulo, si Sofia ang kanyang santuaryo. Ang kanyang tanging dahilan para bumangon. Niyakap niya ang sarili. Pinipigilan ang isang panibagong bukso nga luha. Dito, sa tabi ng kanyang anak, nanumpas siya. Lalaban siya. Para kay Sofia. Kinabukasan, habang nag-almusal siyang mag-isa sa tahimik na kusina, isang motor ang huminto sa tapat ng gate. Isang courier ang nag-abot sa kanya ng isang malaking brown na envelope. Sa kaliwang sulok sa itaas, nakasulat ang masalitang nakpatindi ng kanyang balahibo. Sandoval and Associates Law Firm. Nangingini ang mga kamay niyang binuksan ito. Sa loob ay mga opisyal na dokumento. Isang formal na liham ng paghihiwalay, at isang paunawa ng intensyon na magsampang ng kaso para sa nag-isang pangangalaga kay Sofia, na binabanggit ang kanyang emosyonal na kawalang tata bilang pangunahing dahilan. Ang banta ni Doña Esmeralda ay hindi lang pala salita. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Napaupo si Liana, hawa ang nga papel. Pakiramdam niya ay guguho na ang mundo sa kanyang harapan. Wala siyang pera. Wala siyang trabaho. Wala siyang kapangyarihan laban sa Sandoval. Sino ang lalapitan niya? Sino ang tutulong sa kanya? Kinuha niya ang kanyang telepono, ang isip niya ay blanko. Binuksan niya ang kanyang contact list, ang kanyang daliri ay nag-scroll pataas at pababa, dumadaan sa mapangalan ng makaibigan na alam niyang papani sa makapangyarihan. Wala siyang mapakakatiwalaan. At pagkatapos, huminto ang kanyang daliri sa isang pangalan. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Luis Serrano. Sa loob ngang malawa at minimalis niyang opisina sa ika-30 palapa ng isang gusali sa Makati, nakatitik si Luis Serrano sa tanawin ng siyudad, ngunit hindi ang nga natataasang gusali ang laman ng kanyang isip. Ang kanyang atensyon ay nasa isang lumang naka-frame na litrato sa kanyang mesa.
Isang group picture mula sa kanilang college graduation. Naroon ang mga kablok niya, lahat nakangiti, puno ng pangarap. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging napupunta sa isang tao sa litratong iyon. Isang babaeng may pinakamaliwanag na ngiti at mga matang kumikinang sa paasa. Si Liana. 10 taon na. Naging isa na siyang partner sa isa sa mga pinakarespetadong law firm sa bansa. Nakamit na niya ang lahat ng pangarap niya sa propesyon. Ngunit sa matahimik na sandali, tulad nito, hindi niya maiwasang isipin kung kumusta na kaya siya. Masaya kaya siya. Minsan, nakikita niya ang nga post ni Miguel Sandoval sa social media mga litrato ng perpekto nilang pamilya. At sa tuwing nakikita niya iyon, isang bahagi niya ang natutuwa para kay Liana, at isang bahagi ang nakakaramdam ng isang pamilya na kirot. Biglang tumuno ang kanyang private line, ang tunog na nakalaan lamang para sa mga pinakamahalagang tawag. Bumalik siya sa realidad at sinagot ito. Ate. Serrano speaking. Isang nanginginig at basa na boses ang sumagot. Luis? Natigilan si Luis. Kilala niya ang boses na iyon. Kahit 10 taon na ang lumipas. Liana. Kailangan kong tulong, sabi nito, at sa huling salita, narinig niya ang isang pigil na hikbi. Walang pag-aalinlangan. Walang tanong. Isang bagay lang ang alam niya. Kailangan siya nito. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Nakita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa labas ng subdivision ni Liana, isang lugar na hindi gaanong dinadaanan ng tao. Pagdating niya, nakita niya itong nakaupo sa isang sulok, nakayuko, nakatiti sa isang tasang hindi naman niya ginagala. Ang babaeng nasa harap niya ay anino na lamang ng masayahing Liana na nasa litrato sa kanyang opisina. Ang nga mata nito ay namumukto, ang mukha ay namumutla, at ang buong katawan nito ay tila naglalaman ng bigat ng buong mundo. Isang nag-alap na galit ang umakyat sa puso ni Luis para sa kung sinuman ang may gawa nito sa kanya. Umupo siya sa tapat nito. Liana. Nag-angat itong tingin. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang pader na gumuho. At nagsimula itong makuwento. Habang nagsasalita si Liana, bawat salita ay isang saksak sa puso ni Luis. Ang kuwento ng pagtataksil ni Miguel at Katrina, ang masasamang salita ni Doña Esmeralda, at ang liham mula sa mga abogado ng Sandoval. Nakikinig lang siya. Ang kanyang panga ay naktiim. Ang makamay niya sa ilalim ng mesa ay nakakuyom. Nang ipakita sa kanya ni Liana ang liham, kinuha niya ito. Sandoval, Associates. Ngumisi siya ng mapait. Kilala niya ang nga ito. Nga buwitreng nakasuot ng mamahaling damit. Nang matapos si Liana, wala nang luhang lumalabas sa mga mata nito. Tanging isang blankong patingin na lamang ang natira. Isang patingin ng isang taong sumuko na. Inabot ni Luis ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Malami ito. Hindi ka na isa sa laban nato, Liana, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng determinasyon. Nandito ako. Sa unang pagkakataon mula nang makita sila, nakita niya ang isang bahagyang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng paasa. Pero paano? Bulong nito. Wala akong pera. Wala akong kalaban-laban sa kanila. Ako ang bahala doon, matatak niyang sabi. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Nawala ang naalalang kaibigan, ang humalili ay ang matalas na abogadong kinatatakutan sa korte. Ang kailangan ko ay lahat ng dokumento. Marriage contract, titulo ng bahay at lupa, bank statement mo. Lahat ng pinirmahan mo na binigay sa iyo ni Miguel. Lahat. Bumalik sila sa opisina ni Luis. Inilata ni Liana ang lahat ng papel na nahanap niya. Isa-isang sinuri ni Luis ang nga dokumento. Ang kanyang nga mata ay mabilis na gumagalaw. Binabasa ang bawat linya, bawat salita. Lumipas ang ilang oras. Si Liana ay nakaupo lang, pinapanood siya. Habang pinapanood niya ang pagiging seryoso at fokus ni Luis, isang maliit na bahagi ng kanyang pagkabahala ang nabawasan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman niyang may kakampi siya. Maya-maya, huminto si Luis sa isang partikular na dokumento. Isang makapal na papel na may titulong Deed of Trust. Ito ang kasulatan na nagtatalaga kay Miguel bilang tagapamahala ng perang minana ni Liana mula sa kanyang mga magulang. Kumunot ang no ni Luis. Binasa niya ito muli, at muli.
May mali. May isang clause na masyadong malabo. May isang bagay na hindi tama. Liana, sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa papel. Itong inheritance fund mo, kailan mo huling tiningnan ang statement of account nito? Hindi ko na tinitingnan, mahinang sagot ni Liana. Sabi ni Migs, siya na ang bahala sa lahat para hindi na ako ma-stress. Sabi niya, ini-invest niya raw para lumago. Buo ang tiwala ko sa kanya. Tumango si Luis, ngunit ang kanyang nga mata ay nanatiling nakatutok sa dokumento. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang legal niyang instinct ay sumisiga. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Liana. Kahit na nakaupo lang ito sa tapat niya. Gusto niyang formal ang lahat. Gusto niyang marinig nito ang bigat sa kanyang boses. Sumagot ito. Luis? Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, ang kanyang mukha ay seryoso. Liana, I think this is more than just an affair. Ang salita ni Luis ay binitawan sa mahinahon ngunit seryosong tono, at tumagos ang mga ito sa balat ni Liana na parang yelo. Tumingin siya sa mata ni Luis, naghahanap ng paliwanag, ngunit ang nakita niya ay isang determinasyon na nagbigay sa kanya ng takot at kaunting pag-asa. Anong ibig mong sabihin? Bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig pa rin. Hindi sumagot si Luis. Sa halip kinuha niya ang isang dokumento mula sa mesa ang deed of trust. Itinuro niya ang isang partikular na seksyon. Ito. Binibigyan nito si Miguel ng malawak na kapangyarihan para pamahalaan ang pondo mo. Masyadong malawak. Liana, kailangan kong makita ang ngabang statement ng trust fund na ito. Ngayon din, isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Liana. Ang pundong iyon ang tanging natitira sa kanya mula sa kanyang nga magulang. Ang pundasyon ng kinabukasan ni Sofia. Buong-buo niyang ipinakatiwala iyon kay Miguel. Tumango siya. Hindi na makapagsalita. Mabilis na kumilos si Luis. Isang tawa lang sa kanyang asistan. Ilang minuto ng paghihintay habang ang kanyang team ay gumagamit ng kanilang koneksyon sa bangko. At hindi nagtagal, lumitaw sa malaking monitor sa dingding ng opisina ang dokumentong hinihintay nila. Mga bank statement. Sa simula, hindi maintindihan ni Liana ang kanyang tinitinan. Mga numero lang. Mga petsa. Ngunit habang ginagabayan siya ni Luis, dahan-dahang nabuo ang isang nakapangingilabot na larawan. Tingnan mo ito, Liana, sabi ni Luis, itinuturo ang screen. 5 taon na ang nakalipas. Isang withdrawal. Malaking halaga. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Sistematiko. Regular. Tila may pinopondohang isang malaking proyekto. Ang pera ay hindi lang nababawasan. Ito ay unti-unting nauubos. Habang nakatiti siya sa mga numero, biglang bumalik sa isip niya ang isang alaala. Nasa bahay sila, nakaupo sa may hardin. Masaya siya. Katatapos lang niyang malaman na buntis siya kay Sofia. Inabutan siya ni Miguel ng isang makapal na pligo ng mga papel at isang pluma. Ano to, Hon? Tanong niya habang nakangiti. Para sa future natin, my love. Para sa future ng baby natin. Malambing na sabi ni Miguel, hinahaplos ang kanyang tiyan. Investment. Huwag mo nang intindihin ang mga detalye. Legal stuff. Just sign here, para masimulan ko ng palaguin ang pera natin. At pumirma siya. Nang walang paalinlangan. Nang walang tanong. Dahil mahal niya ito. Dahil nagtitiwala siya rito. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang alaala ay isang mapait na sampal. Ang sakit na nararamdaman niya ay iba na. Hindi na ito ang sakit ng isang pusong sinugatan ng pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay ang malami at nanunuot na sakit ng isang taong niloko, ninakawan, at pinakplanuhan ng matagal. Saan? Saan napunta ang pera? Tanong niya, ang boses niya ay halos walang tunog. Sandali, sabi ni Luis, ang kanyang nga daliri ay mabilis na nagtatype sa keyboard. My investigator is tracing the receiving account. Isang korporasyon. Bago lang. Itinatag 5 taon na ang nakalipas. Ilang sandali pa, isang dokumento mula sa Securities and Exchange Commission ang lumitaw sa screen. Isang General Information Sheet. Ang pangalan ng korporasyon. MK Consulting. Napahigpit ang hawak ni Liana sa braso ng kanyang upuan. MK, Miguel at ang kanyang mamata ay mabilis na gumalaw pababa sa listahan ng mga incorporator.
Sa mga pangalan sa Board of Directors. President, Miguel A. Sandoval. Treasurer, Miguel A. Sandoval. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang pangalang bumasa sa huling pirasong kanyang pakatao. Corporate Secretary, Katrina R. David. Click. Ang lahat ng piraso ay biglang nakaduktong-duktong sa kanyang isipan na may nakabibinging kalinawan. Ang pagtawa ni Katrina bilang accountant. Ang ma-business trip nilang dalawa. Ang ma-overtime sa trabaho. Ang pagpupumilit ni Miguel na siya na ang humawak ng lahat ng pera. Hindi ito isang simpleng affair. Ito ay isang sabuatan. Isang planadong pagnanakaw na binuo sa loob ng 5 taon, gamit ang kanyang pera, sa ilalim ng kanyang bubong, habang siya ay abala sa pag-aalaga sa anak nila. Isang tuno ang kumawala mula sa lalamunan ni Liana. Isang tawa. Tumawa siya habang ang maluha ay muling bumubuhos sa kanyang mapisngi. Isang tawa na basag, nakatatakot, at puno ng pait. Tumatawa siya sa sarili niyang katangahan. Tumatawa siya sa kawalang hiyaan ng 2 taong pinakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Liana. Mahinang tawa ni Luis, puno ng pag-alala. Umiling siya. Hindi mapatigil ang kanyang tawa na ngayon ay may kasama ng ngahikbi. Ang galing. Ang galing-galing nila. Luis. Ang galing-galing. Napatayo siya at naglakad paikot-ikot sa opisina, tila isang hayop na nakakulong sa isang hawla. Ang sakit ay na-transforma. Mula sa pihati, naging isang naapoy na put, isang galit na nagbigay sa kanya ng isang kakaibang lakas. Sakto namang pumasok ang sekretarya ni Luis, may dalang isang sobre. Inabot niya ito kay Luis, na agad namang binuksan ito. Nabago ang ekspresyon ng mukha ni Luis. Liana. Sabi niya. Ang boses niya ay mabigat. Huminto si Liana sa paglalakad at tumingin sa kanya. Inabot ni Luis ang papel. Isang court summons. Isang petition na isinampa ni Miguel Sandoval na sinusuportahan ng isang sinumpaang salaysay mula kay Doña Esmeralda Sandoval. Ikinakaso siya para sa nag-isang pangangalaga kay Sofia. Ang dahilan. Mental and emotional instability. Kawalang tatag ng pag-isip. Nakatite si Liana sa masalitang nakasulat sa papel, ang mga letrang mental and emotional instability ay tila mga aninong sumasayaw sa kanyang paningin. Isang kabalintunaan, sila ang sumira sa kanya, at ngayon, sila pa ang may lakas ng loob na tawagin siyang sira. Ang sakit ay na-transforma sa isang bagay na mas malami, mas matalas isang galit na nabigay sa kanya ng isang nakapangingilabot na kalinawan. This is how they fight, Liana. Basag ni Luis sa katahimikan. Ang boses niya ay mabigat. Dirty. They will try to destroy your credibility before you can even step into the courtroom. Sa sumunod na araw, napatunayan ni Liana ang masalita ni Luis. Ang digmaan ay hindi lang nagsimula sa korte, kundi sa mundo sa labas nito. Una niyang naramdaman ito sa mga simpleng bagay. Ang matingin makapitbahay na dati bumabati sa kanya ay ngayon puno na pag-usisa at awa. Ang dating kaibigan sa grocery ay bigla na lang umiwas tingin. Pakiramdam niya ay isa siyang exhibit sa isang museo nga nasirang buhay. Pagkatapos, nagsimula itong line. Isang gabi, hindi siya makatulog. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-browse. Isang link mula sa isang kaibigan ang nagdala sa kanya sa isang sikat na gossip blog. Ang headline ng blind item. Sino itong magandang may bahay mula sa isang mayamang pamilya sa QC na umano'y nabali matapos iwan ng kanyang business tikon na asawa para sa isang mas bata at mas magandang babae? Bawat detalye ay tumutukmo sa kanya. Ang pag-abandona sa karir. Ang nag-iisang anak. Ang pagkahumaling sa isang perpektong pamilya. Ang makomento sa ilalim ay mababangis. Kawawa naman, pero baka may saltik talaga. Walang lalaking iwan ang pamilya kung walang dahilan. I heard she's hysterical. Laging nang gugulo sa office ni Mr. Nakita ko yan sa isang pati. Weird. Parang laging malungkot. Pinatay niya ang laptop, ang kanyang nga kamay ay nanginginis sa galit at kahihiyan. Ang bawat komento ay isang batong ipinupukol sa kanya nga taong hindi siya kilala, mataong bulak sa katotohanan. Sinubukan niyang tawagan ang ilang makaibigan mula sa dati nilang social circle. Ang iba ay hindi sinasagot ang tawag. Ang iba naman ay nagbibigay ng makapalusot. Malinaw na. Pumili na sila ng panig.
At hindi siya ang pinili nila. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa sala at sinusubukang hanapin ang lakas para sa susunod na hakbang, isang itim at makintap na Mercedes-Benz ang pumarada sa tapat ng kanyang bahay. Bumukas ang pinto sa likuran at bumaba ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng damit, ang buhok ay perpektong nakaayos, ang mukha ay isang maskarang malamig na kapangyarihan. Si Doña Esmeralda Sandoval. Napatayo si Liana, ang puso niya ay kumabo ng mabilis. Naglakad ang kanyang biyenan papasok ng bahay na tila ito ang nagmamay-ari, hindi man lang kumatok. Natama ang kanilang nga mata. I came to offer you a graceful exit, sabi ng matanda, ang boses ay kalmado ngunit puno ng paggamak. Lumakad ito papunta sa mesa sa gitna ng sala at inilapat dito ang isang checkbook at isang pluma. Liana, hindi na natin kailangang patagalin pa ito. It will be messy. It will be ugly. At sa huli, matatalo ka lang din. Your daughter deserves better than to have a mother whose name is dragged through the mud. Anong gusto ninyong mangyari? Tanong ni Liana, ang kanyang boses ay nangingini sa pinipigilang galit. Simple lang, sabi ni Doña Esmeralda, binubuksan ang checkbook. Name your price. Isulat mo ang kahit anong halaga na gusto mo. Sapat para mabuhay ka ng komportable, malayo dito. Sapat para makapagsimula ka ulit. In exchange, you will drop the case and sign over the full custody of Sofia to Miguel. Nakatitih si Liana sa blankong tsika. Ang lahat ng kanyang pagmamahal, ang kanyang nga sakripisyo, ang sakit na nararamdaman niya, ang kanyang anak, lahat ay may katumbas na presyo para sa mga Sandoval. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Kinuha niya ang tsika. Tumingin si Doña Esmeralda na may bahid ng pagtatagumpay. Ngunit sa halip na sulatan ito, dahan-dahan at sinadya ni Liana na punitin ang tsika sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ito muli. At muli, hanggang sa naging maliliit na piraso na lamang ito. Binisiwan niya ang piraso ng papel na lumipad at nahulog sa sahig na parang mga puting luha. Ang anak ko, sabi ni Liana, ang kanyang boses ay mababa ngunit matatak. Puno ng isang kapangyarihang hindi niya alam na taglay niya. Ay hindi kailanman ibebenta. Ang maskara ni Doña Esmeralda ay neck-crack. Isang iglap na galit ang gumuhit sa mukha nito bago ito muling naging malamig. You foolish, foolish girl, sabi nito. You just made the biggest mistake of your life. Tumalikod ang matanda at naglakad palabas, ang bawat hakbang ay isang banta. Naiwan si Liana na nanginginig. Ngunit sa gitna ng takot ay may isang bagong pakiramdam, isang pakiramdam ng lakas. Kinagabihan habang yakap-yakap ang isang lumang litrato nila ni Sofia, nag-scroll siya sa kanyang telepono. Bigla, isang notifikasyon ang lumitaw. Katrina David tagged Miguel Sandoval in a photo. Nanginginig niyang pinindot ito. Ang litrato ay kuha sa isang malaking amusement park. Nandun si Miguel, nakangiti. Nandun si Katrina, nakangiti rin. At sa pagitan nila, nakaupo sa balikat ni Miguel, ay si Sofia. Tumatawa habang hawak ang isang malaking pink na teddy bear. Mukha silang isang masayang pamilya. At ang caption sa ilalim. A perfect family day with my loves. Diniga memories family first. Gumuho ang lahat ng lakas na naramdaman ni Liana. Ito na. Ito na ang pinakamasakit na dago. Hindi lang siya ninakawan, sinisiraan unti-unti na rin siyang binubura sa buhay ng sarili niyang anak. Sa gitna ng kanyang panik, tinawagan niya si Luis. Luis, kailangan nating gawin ang lahat. Kinukuha na nila ang anak ko. Binubura na nila ako. Liana, kumalma ka, sabi ni Luis sa kabilang linya, ang kanyang boses ay nag-aalala. May balita ako. Makita tayo. Sa opisina ni Luis, nakita niya ang pagod sa mukha nito. Isang pagod na hindi niya pa nakikita dati. Liana, may problema tayo, sabi nito. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Malaki. Ano yon, Luis? Sabihin mo na. Huminga ng malalim si Luis, tila naghahanda para sa isang suntok. Nalaman ko na kung sino ang judge na na-assign sa kaso natin. Judge Manuel Villaflor. Hindi naintindihan ni Liana. Sino siya? Tumingin si Luis ng diretso sa kanyang mata. At ang sumunod niyang salita ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang paasa.
Siya ang isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ng pamilya Sandoval. Ninong siya sa binyak ng pinsan ni Miguel. Sa pagbitaw ni Luis na masalitang iyon, nakita niya ang huling kislap ng pag-asa sa mga mata ni Liana na tuluyan nang namatay. Ang babaeng nasa harap niya ay tila isang kandilang biglang hinipan. Napayuko ito, at ang mabalikat nito ay nasimulang mangini. Hindi ito umiyak ng malakas. Ngunit alam ni Luis na sa loob nito, gumuho na ang lahat. Isang pamilya na apoy ang naalap sa kanyang dibdib. Isang galit na nakalaan para sa mga taong gumagamit ng kapangyarihan para yurakan ang ngawalang laban. Ngunit bilang abogado, alam niyang hindi pwedeng magpatalo sa emosyon. Liana, look at me, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Nag-angat ito ng tingin, ang muka ay basang-basa ng luha. This is a setback, a huge one. But this is not the end. Naintindihan mo ba? Yumiling ito. Paano, Luis? Paano tayo lalaban? Simula pa lang. Talo na tayo. Nakaset up na ang lahat. Kung hindi natin kayang manalo sa loob ng korte sa patas na paraan, sabi ni Luis, ang kanyang mamata ay naalap sa isang kakaibang determinasyon, lalaban tayo sa labas. We will not play their game. We will create our own. Hinawakan niya ito sa balikat. Bigyan mo ako ng kaunting panahon. Magtiwala ka sa akin, Liana. Please. Hindi sumagot si Liana. Ngunit tumango ito ng marahan. Isang senyales ng pagod na pasuko. Inihatid niya ito pawi. At habang pinapanood niya itong maglakad papasok sa malaki at tahimik nitong bahay, nanumpa siya sa sarili. Hindi niya hahayaang manalo ang mga Sandoval. Bumalik si Luis sa kanyang opisina, ngunit hindi siya mapakali. Alam niyang ang file ng motion para palitan ang judge ay isang mahabang proseso na malamang ay ibabasura lang. Ang pag-atake sa kredibilidad ni Judge Villaflor ay propesyonal na pagpapakamatay. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa ebidensya. Kailangan niya ng leverage. Isang bagay na napakabaho na kahit ang isang Judge Villaflor ay hindi kayang pagtapan. Ang isang pamilyang kasing tanda at kasing yaman ng Sandoval ay tiyak na may mga lihim. Mga kalansay sa loob ng kanilang aparador. At madalas, ang mga kalansay na iyon ay nakatago sa anino ng nakaraan. Ang kanyang unang tawa ay sa isang matandang konta, isang veteranong mamamahaya na kilala niya, si Mang Tony. Nakita sila sa isang luma at mausok na bar sa Maynila, ang paboritong tambayan ng mga mamamahaya. Sandoval? Sabi ni Mang Tony, pagkatapos uminom ng kanyang serbesa. Malaking isda yan, attorney. Bakit mo gustong hulihin? May kliyente ako, simpleng sagot ni Luis. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanila. Lalo na kay Doña Esmeralda. Tumawa si Mang Tony. Yung babaeng yun, si Esmeralda. Bakal ang kamay nun. Mula pa nung nabubuhay ang asawa niyang si Don Ricardo. Siya talaga ang nagpapatakbo ng lahat sa likod. May mga bulong-bulungan nun, papatuloy ng matanda, bumaba ang kanyang boses. Mga 10 taon na rin siguro ang nakalipas. Bago mamatay si Don Ricardo. Isang malaking financial scandal. May kinalaman sa isang real estate deal na pumalpak. Milyon-milyon ang nawala sa mga investor. Pero biglang nanahimik ang lahat. Walang nakasuhan. Walang lumabas sa balita. Tila binura sa kasaysayan. Paano nangyari yon? Tanong ni Luis. Ang kanyang interes ay lubos na napukaw. Pero, attorney. At takot, sagot ni Mang Tony. Kayang-kayang magbaon ni Doña Esmeralda ng taon ng buhay, legal man o hindi. Ang tanging alam ko lang, may isang sekretarya si Don Ricardo na bigla na lang nawala matapos pumuto ang issue. Siya raw ang may hawak ng lahat ng ebidensya. Nakuha ni Luis ang kailangan niya. Isang sinulit. Isang pangalan na hindi na maalala ni Mang Tony, ngunit isang magandang panimula. Sa sumunod na 2 araw, ibinaon ni Luis ang sarili sa trabaho. Ginamit niya ang resources ng kanyang law firm. Nagaluhok sila sa magalumang archive ng mga diaryo, mga public record, at mga dokumento ng korporasyon. Ang kanyang nga mata ay sumakit sa pagbabasa ng microfiche, ang kanyang opisina ay napunoing amoy ng lumang papel. At sa wakas nakita niya ito. Isang maliit na artikulo sa business section ng isang lumang diaryo na may petsang 10 taon na ang nakalipas. Sandoval Corp. Investors question missing funds.
At sa dulo ng artikulo, may isang pangalan. Corporate Secretary Elena Cruz declined to comment. Elena Cruz. Ito na ang pangalan. Ginamit ni Luis ang kanyang private investigator para hanapin si Mrs. Elena Cruz. Hindi ito naging madali. Tila nagbago na ito ng pangalan at lumipat sa isang malayong probinsya. Ngunit pagkatapos ng 48 oras, tumuno ang telepono ni Luis. Nahanap na namin siya, sir, sabi ng investigador. Nakatira siya sa isang maliit na bahay sa Laguna. Tahimik ang buhay. Kinuha ni Luis ang numero ng telepono at ang address. Huminga siya ng malalim bago ideal ang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang nanginginig na boses ng isang babae ang sumagot. Hello? Is this Mrs. Elena Cruz? Tanong ni Luis sa pinakamahinahon niyang boses. Isang sandaling katahimikan. Sino to? Tanong ng babae. Ang boses ay puno ng pag-ingat. My name is Attorney Luis Serrano. Tumatawag ako tungkol sa dati ninyong pinatatrabahuhan. Ang Sandoval Corporation. Narinig ni Luis ang isang bigla at takot na pahinga mula sa kabilang linya. Wala akong alam diyan. Matagal na yon. Nakakamali kang tinawagan. Mrs. Cruz, please, sabi ni Luis, mas mapilit ngayon. Hindi ako tumatawag para manggulo. Tumatawag ako para humingi ng tulong. May isang babae at isang bata na sinisira ng pamilyang Sandoval. At sa tingin ko, kayo lang ang makakatulong sa kanila. Muli. Katahimikan. Narinig ni Luis ang mabigat na paghinga gabay. Tila ito nag-iisip. Tila ito natatakot. Ayoko na hulo. Attorney, sabi nito sa wakas, isang pabilong na tinak. Hindi gulo ang hanap ko, Mrs. Cruz. Katarungan, sagot ni Luis. Isang oras lang. Pakinggan niyo lang ako. Lumipas ang ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. Sa wakas. Sumagot ang baba. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Punong isang takot na nabuo sa loob ng 10 taon. Sige. Makita tayo. At pagkatapos ay idinuktong niya ang salitang napatunay na nasa tamang landas si Luis. Pero mag-ingat ka, attorney. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Doña Esmeralda. Ibinaba ni Luis ang telepono, at kahit hindi niya sabihin, nabasa ni Liana sa kanyang mata ang isang bagay. May nahanap siyang isang armas. Isang sina ng paasa. Gaano man kaliit. Ang sumilay sa puso ni Liana. Sama sumunod na araw. Ang sina na iyon ang kanyang pinanghawakan. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na bumangon sa umaga, na harapin ang nga mapanuring tingin, at na maniwala na mayroon pa silang laban. Ngunit ang pag-asang iyon ay marupo. At ang mga Sandoval ay mabilis kumilos. Isang hapon. Habang abala si Liana sa paayos ng mga dokumento kasama si Luis sa opisina nito, isang tawag ang dumating. Isang tawag mula sa korte. Mabilis na nabago ang ekspresyon ni Luis habang nakikinig. Ang kanyang panga ay natiyim. At ang paasa sa kanyang nga mata ay napalitan ng isang madilim na bagyo. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tumingin siya kay Liana. At sa isang iglap, alam na niya. The court issued a temporary custody order, sabi ni Luis, ang bawat salita ay tila isang bato na bumabagsak sa sahig. Effective immediately. Ibinigay nila ang temporary custody kay Miguel. Ano? Bulong ni Liana, hindi makapaniwala. Bakit? Paano? Wala pang ang hearing. They used everything, Liana, paliwanag ni Luis. Ang boses niya ay puno ng galit. The gossip blogs, sworn statements from your so-called friends saying you've been unstable for months, your lack of a job. They painted a picture of a desperate, hysterical woman. And with Judge Villaflor on their side. It was enough. Naramdaman ni Liana na umikot ang kanyang paligid. Hindi. Hindi ito nangyayari. Hindi pa siya nakakabawi sa kanyang pakabigla nang marinig nila ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa tapat ng bahay. Sumilip si Liana sa bintana. Ang itim na Mercedes-Benz. Nandito na sila, sabi niya, ang kanyang boses ay isang takot na bulong. Tumayo si Luis. Liana, huwag kang bibigay. Huwag mong ipakita sa kanila na natatakot ka. I will handle this. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi si Luis ang kanilang hinarap. Si Liana. Pumasok si Doña Esmeralda, ang muka ay isang maskarang malamig na pagtatagumpay. Sa likod niya ay si Miguel,
na hindi makatingin ng diretso kay Liana. At sa likod nilang dalawa, dalawang unipormadong pulis. Nandito kami para sundin ang utos ng korte, sabi ni Doña Esmeralda. Iwinawagaywe ang isang papel. Nasaan si Sofia? Hindi, sabi ni Liana, humaharang sa daan papunta sa hagdan. Hindi ninyo siya makukuha. Sa mga oras na iyon, lumabas si Sofia mula sa kanyang silid, narinig ang mga boses. Mommy? Nang makita ngang bata ang kanyang lola at daddy, ngumiti ito. Lola. Daddy. Susunduin niyo po kami. Lumambot ang puso ni Liana. Yumuko siya para maging kapantay ang anak. Baby, anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko might stay ka sa room mo? We're here to get you, Apo, sabi ni Doña Esmeralda. Nilalampasan si Liana at lumalapit sa bata. Huwa po, pakiusap ni Liana. Ang kanyang boses ay basa na. Tumingin siya kay Miguel. Max, please. Huwag mong gawin to. Maawa ka. Sa unang pagkakataon, tumingin si Miguel sa kanya. At sa mamata nito, wala siyang nakitang awa. Tanging isang malamig na determinasyon. Para ito sa ikabubuti niya, Liana. Mommy, saan po tayo pupunta? Tanong ni Sofia. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawawala. Napapalitan ngang pakalito. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng anak. You're coming with Daddy and Lola for a while, baby. Pero si Mommy. Tanong ni Sofia. Ang nga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. Sasama si Mommy. Diba? Dun na bumigay si Liana. Hinawakan niya ang kabilang kamay ni Sofia. Hindi, baby. Hindi ako iwan ni Sofia. Hindi. Miguel, kunin mo ng bata, utos ni Doña Esmeralda. Sinubukang hilahin ni Miguel si Sofia, ngunit humigpit ang hawak ni Liana. Huwag. Anak ko yan. Akin lang siya. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Officers, sabi ni Doña Esmeralda sa mga pulis. Lumapit ang dalawang pulis. Ma'am, pasensya na po, pero utos po ang korte. Sumama na lang po kayo ng maayos. Hindi. Sigaw ni Liana, habang pilit siyang hinihiwalay ng isang pulis mula sa kanyang anak. Sofia. Baby, huwag kang bibitaw kay Mommy. Huwag. Mommy. Mommy. Umiyak na sigaw ni Sofia habang kinakagasya ni Miguel at dinadala palabas ng pinto. Pinilit ni Liana na humabol, ngunit nakaharang ang pulis. Wala siyang magawa kundi panorin ang kanyang anak na dahan-dahang nawawala sa kanyang paningin. Narinig niya ang paksara ng pinto ng kotse, ang paganda ng makina, at ang unti-unting paglayo nito. Nang mawala na ang sasakyan, nawala na rin ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Napaluhot si Liana sa sahe. Ang kanyang magkamay ay nakakapit sa walang laman na hangin kung saan naroon ang kanyang anak kanina. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang sigaw na puno ng sakit, ng kawalan, ng isang inang inagawan ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon. Ang tanging alam niya ay ang lamig ng sahig at ang nakabibinging katahimikan ng bahay. Dahan-dahan, tumayo siya. Naglakad siya na parang isang zombie, paakyat ng hagdan, papasok sa silid ni Sofia. Ang amoy ng kanyang anak ay nandun pa. Ang laruan ay nakakalat pa sa sahig. Ang kama ay hindi pa naayos. Umupo siya sa gilid nito at niyakap ang isang maliit na teddy bear na naiwan sa ibabaw ngunan. Niyakap niya ito ng mahigpit, ibinuhos ang lahat ng kanyang natitirang sakit sa isang tahimik na paiya. Ilang oras ang lumipas nang bumalik si Luis. Natakpuan niya si Liana sa loob ng madilim na silid, nakaupo sa sahi sa isang sulok, yakap-yakap pa rin ang teddy bear. Ang mata ay nakatiti sa kawalan, walang buhay. Liana, mahinang tawa niya. Hindi ito gumalaw. Tila hindi man lang siya narinig. Umupo siya sa sahi sa tapat nito. Liana, may plano ako. Yung sekretarya. Pumayat na siyang makipag-usap. May laban pa tayo. Dahan-dahan. Itinaas ni Liana ang kanyang ulo. Tumingin ito sa kanya. Ngunit ang nga mata nito ay blanko, walang emosyon, tila isang salamin na nabasak at walang maanina. At pagkatapos ay nagsalita ito, ang boses ay isang walang buhay na bulong. Suko na ako, Luis. Panalo na sila. Ang nasalita ay lumabas sa bibig ni Liana na parang hangin, walang bigat, walang buhay, ang tunog ng pasuko. Ngunit hindi ito tinanggap ni Luis. Mariin siyang umiling. Hindi, sabi niya,
Ang kanyang boses ay biglang naging matigas, tinatanggihan ang mismong ideya ng pagkatalo. Hindi ako papaya na sumuko ka, Liana. Tumayo siya, at hinila si Liana patayo mula sa sahi. Hinawakan niya ito sa makabilang balikat, pilit na pinasasalubong ang mga mata nilang dalawa. Makinig ka sa akin, sabi niya. Ang bawat salita ay may diin. Ganyan na lang ba yon? Hahayaan mo na lang ba silang manalo? Hahayaan mo bang lumaki si Sofia sa pilingang na taong sinungaling at magnanakaw? Hahayaan mo bang isipin niya habang buhay na ang nanay niya ay isang baliw na basta na lang sumuko? Bawat tanong ay isang sampal na gumising sa natutuloh na diwa ni Liana. Ang imahan ni Sofia na lumalaki sa ilalim ng impluensya ni Doña Esmeralda, tinuturuang ang pagiging makapangyarihan ang tama at ang pagiging biktima ang kasalanan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanya, mas matindi pa sa sarili niyang pihati. Hindi sila nanalo, Liana, papatuloy ni Luis, ang boses niya ay mas mahinahon na ngayon, ngunit mas mapilit. Not yet. Naalala mo ba yung sinabi ko? May nahanap ako. May isang tao na handang tumulong. Bumitis siya sa pagkakahawak kay Liana at kinuha ang isang makapal na brown folder mula sa kanyang briefcase. Inilata niya ito sa mesa sa loob ng silid ni Sofia. Akala nila, hawak na nila ang lahat ng baraha, sabi ni Luis. Pero mayroon tayong isang alas na hindi nila alam. Binuksan niya ang folder. Ito ang sandata natin. Nag-alangan, lumapit si Liana. Ang kanyang nga mata ay blanko pa rin, ngunit may bahagyang kislap na ngang pag-usisa. Ang unang pahina ay isang sinumpaang salaysay. Nakasulat sa itaas ang pangalan, Elena Cruz. Sa ilalim, ang kanyang dating posisyon, Executive Secretary to Mr. Ricardo Sandoval, Sandoval Corporation. Sinimulang basahin ni Liana. Ang kanyang nga mata ay dahan-dahang gumalaw sa bawat linya. Ang salaysay ay naglalaman ng mga detalye ng isang malaking financial scandal 10 taon na ang nakalipas. Kung paanong dinaya ni Don Ricardo ang mga investor, at kung paanong si Doña Esmeralda, nang malaman ito, ang mismong na-orkestra ng cover-up para iligtas ang pangalan ng pamilya. Sa likod ng salaysay ay may makopya ng mabang record na nakpapakita ng malalaking halaga ng pera na inilipat sa maka-offshore account. Makopya na maliham na naglalaman ng mabanta sa makatao na tangkang maksalita. Bawat dokumento ay isang pako na ibinabaon sa imahe nga, malinis at marangal na pamilyang Sandoval. Bawat piraso ng ebidensya ay nakpapakita na ang kasamaan ni Doña Esmeralda ay hindi bago, ito ay isang bagay na matagal na niyang ginagawa. Habang nagbabasa si Liana, may nagbabago sa look niya. Ang nagyelong pihati sa kanyang dibdib ay nagsimulang matunaw, napalitan ng isang bagong init. Isang nag-apoy na galit, ang naluhang natuyo sa kanyang pisngi ay tila napalitan ng apoy sa kanyang mata. Hindi na ito tungkol sa nasirang puso niya. Hindi na ito tungkol sa ninakaw na pera niya. Ito ay tungkol sa isang mas malaking kasinungalingan. Isang bulok na sistema na pinamumunuan ng isang babaeng kayang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. Isinara niya ang folder. Huminga siya ng malalim at sa pagbuga niya ng hangin. Tila isinama na rin niya ang lahat ng kahinaan at pagdududa. Naglakad siya palabas ng silid ni Sofia at pumasok sa sarili niyang kwarto. Tumayo siya sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang kawaawang biktima. Hindi na ito ang babaeng umiyak sa sahi. Ito ay isang ina. Isang leonang inagawan ng anak. At wala nang mas mapanganib pa kaysa doon. Itinaas niya ang kanyang baba. Isang bagong determinasyon ang tumigas sa kanyang nga mata. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya sa sarili niyang refleksyon. Bumalik siya sa silid ni Sofia kung saan naghihintay si Luis. Anong plano? Tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay matata at malinaw. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luis. Ang Liana na minahal niya noon, ang Liana na palaban at matatag, ay nakbalik na. Ang plano ay ilabas ang lahat ng ito sa mismong hearing. We will catch them off guard. We will expose Doña Esmeralda in front of the very judge she controls. We will make it impossible for him to rule in their favor without exposing himself. Magdamak silang nakplano. Bawat detalye, bawat posibleng tanong, bawat anggulo. Hindi na sila nagdedepensa. Sila na ngayon ang umaatake.
Kinabukasan, isang araw bago ang nakatakdang hearing, kinuha ni Liana ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang mensahe at hinanap ang numero ni Miguel. Ang kanyang daliri ay hindi nangingini, ang kanyang puso ay kalmado. Nagtype siya ng isang maikling mensahe, bawat letra ay puno ng sinasadyang layunin. Gusto kong makipag-usap. Tayong dalawa lang. For the last time. Pinindot niya ang sendo, ang silit ng hukuman ay malamig at tahimik, isang katahimikan na nagpapabigat sa hangin. Sa isang pani ay ang pamilyang Sandoval. Si Doña Esmeralda, na nakasuot ng isang mamahaling navy blue suit, ay tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono, ang mukha ay isang perpektong maskarang kumpiyansa. Sa tabi niya ay si Miguel, na halatang hindi mapakali, paulit-ulit na inaayos ang kanyang kurbata. At sa likod nila, si Katrina, na ang mata ay may halong pagtatagumpay at pag-alala. Sa kabilang pane, si Liana. Nakaupo siyang tuwid, ang kanyang likod ay hindi nakasandal sa upuan. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Isang sadyang pakpili para ipakita ang kalinisan ng kanyang intensyon. Sa tabi niya, si Luis. Kalmado at nakapokus. Nagsimula ang hearing. Ang abogado nga mga Sandoval, isang matanda at tila bihasang lalaki, ay nagsimulang maglata ng kanilang ebidensya. Mga testimonya mula sa mga kaibigan na nagsasabing si Liana ay naging paranoid at unstable. Mga larawan ni Miguel, Katrina, at Sofia na masayang makakasama. Isang psychiatrist na binayaran para sabihing si Liana ay nakpapakita ng mga sintomas ng matinding emosyonal na pagkabalisa. Habang nagsasalita ang abogado, hindi gumalaw si Liana. Ang kanyang mata ay nakatuon lamang kay Miguel. Hindi niya ito tinigilan ng titik. Isang tahimik na pagpapaalala ng kanilang nakaraan, ng lahat ng kasinungalingan. Naramdaman ni Miguel ang matitih na iyon, lalo siyang hindi mapakali, pinakpapawisan sa kabilang malamig na aircon. Nang matapos ang panig nga Sandoval, tumayo si Luis. Your Honor, simula niya, nais po naming tawagin ang aming unang testigo. Mrs. Liana Sandoval. Naglakad si Liana papunta sa witness stand. Nanumpa siya. Ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Sinimulan ni Luis ang kanyang matanong, masimpleng tanong tungkol sa kanilang pagsasama ni Miguel, sa kanyang masakripisyo, sa kanyang pagmamahal para kay Sofia. Sumagot si Liana ng may katapatan at dignidad. Pagkatapos, ang pagbabago. Mrs. Sandoval, sabi ni Luis, sinasabi nila na kayo ay naging unstable. Maari niyo bang sabihin sa korte kung ano ang nag-trigger sa inyong instability? Huminga ng malalim si Liana. Nagsimula po ang lahat ng matuklasan ko na ang aking asawa, si Miguel Sandoval, at ang aking matalik na kaibigan, si Katrina Daffit, ay mayroong relasyon. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa silid. Tumaas ang kilay ni Judge Villaflor. At hindi lang po yon, pagpapatuloy ni Liana, ang boses niya ay nagsimulang makaroon ng bigat. Natuklasan ko rin po na ang aking minanang mula sa aking mga magulang na ipinakatiwala ko sa aking asawa ay sistematikong inilipat sa isang korporasyong itinayo niya kasama si Ms. David. Objection, Your Honor. Irrelevant. Sigaw nag-abogado Naga Sandoval. Sustain. Mabilis na sabi ni Judge Villaflor. Ngumiti si Luis. Ito na ang hinihintay niya. No further questions for this witness, Your Honor. Bumalik si Liana sa kanyang upuan. Ngayon, si Luis na ang bida. Nais po naming tawagin ang aming susunod na testigo, sabi ni Luis, ang corporate secretary ng MK Consulting, Miss Katrina David. Namutla si Katrina. Hindi niya ito inaasahan. Nangingini siyang naglakad papunta sa witness stand. Ang matanong ni Luis ay direkta at walang awa. Tungkol sa kanyang posisyon sa kumpanya. Tungkol sa mga transaksyon sa bangko. Tungkol sa kanyang relasyon kay Miguel. Paulit-ulit na sumasagot si Katrina ng invoke my right against self-incrimination, ngunit ang epekto ay pareho lang. Sa bawat pagtanggi niyang sumagot, lalo siyang namumukhang may kasalanan. At pagkatapos, ang huling dago ni Luis. The prosecution would like to call our final witness, Your Honor. Mrs. Elena Cruz. Nang marinig ni Doña Esmeralda ang pangalan, ang kanyang kumpiyansa ay naglaho. Isang iglap na takot ang gumuhi sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Judge Villaflor, isang tingin na punong gabala. Pumasok si Elena Cruz,
Isang matandang babae na nangingini sa takot ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Inilata ni Luis ang kanyang sinumpaang salaysay. Ang kwento and financial scandal. Ang mga dokumento mula sa mga offshore account. Ang cover-up na pinanggunahan mismo ni Doña Esmeralda. Objection. Your Honor, this is character assassination. This has nothing to do with the custody case. Halos pasigaw na sabi NG Abogado NG Meja Sandoval. Ngunit huli na ang lahat. Ang bomba ay sumabog na. Ang buong korte ay nakakagulo. Si Judge Villaflor ay namumutla. Hindi alam kung ano ang gagawin. Kung ibabasura niya ang testimonya, makmumukha siyang guilty. Kung tatanggapin niya ito, sinisira niya ang kanyang nga kaibigan. Sa gitna ang kaguluhan, tumayo si Liana. Tumingin siya ng diretso kay Miguel. Miguel, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at tumatagos sa ingay. Sinabi ko sa iyo kagabi na gusto kong mag-usap. Ito na yon. Sa harap ng lahat, tumayo ka at sabihin mo ang totoo. Kahit ngayon lang. Para sa anak natin. Para kay Sofia. Anong klaseng ama ang gusto mong makilala niya? Lahat ng mata ay napunta kay Miguel. Siya ay nasa gitna. Pinipigan ng kanyang ina sa isang tabi at ng katotohanan sa kabilang tabi. Tumingin siya sa kanyang ina, na ang nga mata ay nagutos sa kanyang manahimik. Tumingin siya kay Katrina, na ang mukha ay basang-basa ng luha. At sa huli, tumingin siya kay Liana. Ang babaeng minahal niya. Noon, ang ina ng kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Isang buntong hininga ng isang taong pagod na sa pagtakbo. Tumayo siya. Toto, sabi niya, ang boses niya ay basa. Toto ang lahat. Ang relasyon namin ni Kat, ang pera, lahat ng sinabi ni Liana. Toto, isang malakas na hindi. Ang narinig mula kay Doña Esmeralda. Ngunit walang nakine. Ang paamin ni Miguel ang huling pako sa kabaong. Ang desisyon ng korte ay naging isang formalidad na lamang. Ipinakaloob kay Liana ang nag-isang at permanenteng pangangalaga kay Sofia. Ang nga kasong isinampalaban sa kanya ay ibinasura. Iniutos ng korte ang isang hiwalay na investigasyon sa mga krimeng pang-ekonomiya na isiniwala sa hearing. Tagumpay. Naklakat palabas si Liana mula sa silid ng hukuman, ang puso niya ay magaan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Sinalubong siya ni Luis ng isang mahigpit na yakap, ngunit sa paglabas nila sa pasilyo, nakita niya si Katrina na naghihintay. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng luha, kundi nga isang malamig at puro na galit. Lumapit ito kay Liana. Akala mo tapos na? Bulong nito. Ang boses ay parang kaluskos ng isang ahas. Sinira mo ang buhay ko. Ang buhay namin. Tumingin lang si Liana sa kanya, wala ng takot, wala ng galit. Tanging awa na lamang. Hindi pa tayo tapos, Liana. Ang nga salitang iyon, punong ngalason at pagbabanta, ay lumutang sa hangin sa pagitan nila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumagos sa puso ni Liana. Tinitigan niya si Katrina, ang babaeng dati niyang tinuring na kapatid, at ang tanging nakita niya ay isang taong nalulunod sa sarili niyang kapaitan. Dahan-dahan, umiling si Liana. Tapos na ako sayo, Kat, mahinahon niyang sabi, walang bahid ng galit, tanging isang malungkot na pagtanggap. Hindi mo naiintindihan, gi ni Katrina, lumapit pa nga isang hakbang. Mahal niya ako. Kami dapat ang. Walang kayo, Kat, puto ni Liana, ang kanyang boses ay matata. Ang mayroon lang ay isang kasinungalingan na binuo ninyo sa sakit na idinulot ninyo sa iba. At lahat ng bagay na itinayo sa kasinungalingan ay babaksa din. Tumalikot na si Liana, isang kilos na nagsasabing wala nang dapat pang pausapan. Sana mahanap mo ang kapayapaan, sabi niya nang hindi lumilingon, bago makpatuloy sa paglakad palayo kasama si Luis. Naiwan si Katrina sa pasilyo, makisa. Kasama lamang ang kanyang put at ang ngaabo ang kanyang nga pangarap na gumuho. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa mga salaming bintana ang isang maliit at maginhawang coffee shop sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Ang amoy ng bagong giling na kape at sariwang baked pastries ay bumabalot sa hangin. Sa dingding, may isang simpleng kahoy na karatulang nakasulat sa magandang calligraphy. Simula. Sa likodan ni counter, abalanga-bala si Liana. Ang kanyang buho ay nakatali sa isang magulong bun. May bahagyang mansang ang sokolate sa kanyang pisngi.
At sa kanyang ngalabi, isang ngiting matagal na wala. Ito ang kanyang pangarap na isinantabi, na ngayon ay kanyang binubuhay muli. Ginamit niya ang bahagingang perang na kuha niya mula sa settlement kay Miguel para itayo ito. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang kanyang bagong simula. Ang pamilyang Sandoval ay humarap sa kanilang sariling pahuhukom. Ang iskandalo ay sumabog sa lahat ng pahayagan. Ang kumpanya nila ay bumagsak. Si Doña Esmeralda ay nahaharap sa maraming kaso. Si Miguel, matapos ang kanyang pag-amin, ay tumanggap ngang mas magaan na sentensya kapalit ng kanyang kooperasyon, ngunit ang kanyang reputasyon at relasyon sa kanyang ina ay tuluyan nang nawasak. Si Katrina ay nawala na parang bula matapos masangkot sa mga kaso ngang pandaraya. Isang maliit na kampana ang tumuno sa pinto, hudyat na may bagong pasok na customer. Hi, Mommy! Masayang bati ni Sofia, na ngayon ay 6 na taong gulang na, tumatakbo papunta sa kanya. Sa likod nito ay si Luis, may dalang bulaklak at may isang ngiti sa kanyang ngalabi na nakalaan lamang para kay Liana. Cheerful, baby, sabi ni Liana, yumuko para salubungin ng yakap ang kanyang anak. Hi Luis. Anong ginagawa niyo dito? Sinusundo ka namin para sa family day natin, sagot ni Luis, inaabot sa kanya ang ngebulakla. Sa loob ng 6 na buwan, si Luis ay naging isang konstanteng presensya sa buhay nila ni Sofia. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya mapilit. Nariyan lang siya, bilang isang kaibigan, isang tagapayo, isang sandalan. Hinayaan niya si Liana na magilom sa sarili niyang panahon, sa sarili niyang paraan. Mommy, can I have a cookie? Tanong ni Sofia. Ang mga mata ay kumikinang habang nakatingin sa mga nakadisplay na pagkain. Of course, baby, sabi ni Liana, kinukuha ang paborito ni Sofia. Habang pinapanood ni Liana ang kanyang anak na masayang kumakain sa isang maliit na mesa, lumapit si Luis sa tabi niya. Masaya ka? Sabi ni Luis. Hindi ito isang tanong, kundi isang pahaya. Tumingin si Liana sa paligid ng kanyang coffee shop. Sa mga customer na natatawanan, sa kanyang anak na payapang kumakain. Kay Luis na nasa tabi niya. Oh, sagot niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Masaya ako. Ang kaligayahan pala ay hindi ang pagkakaroon ng isang perpektong buhay na walang lamat, na tulad ng pinaniniwalaan niya noon. Ang tunay na kaligayahan pala ay ang pagtanggap sa mga lamat at peklat, at ang pagtuklas na kaya mong buuin muli ang iyong sarili, mas matatag, mas totoo. Tumayo si Liana sa likod ng kanyang counter, ang puso niya ay puno ng pasasalamat. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang matamis na amoy ng kapaet ng bagong simula. Tumingin siya kay Luis, na ngayon ay nakikipaglaro kay Sofia sa isang maliit na mesa. Nakita ni Luis ang kanyang tingin at ngumiti, ito isang ngiting dalisay at puno ng pahanga. Lumapit ito sa kanya, iniwan ang bata na abala na sa pagguhit sa isang pirasong papel. Ang layo na ang narrating mo, mahinang sabi ni Luis, ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Liana na nasa counter. Ang init ng kanyang palat ay isang pamilya at nakakapanata na pakiramdam. Tumingin si Liana sa kanilang makapatong na kamay, at pagkatapos ay sa mata ni Luis. Dahil hindi mo ako iniwan. Sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi. Umiling si Luis. Dahil hindi mo iniwan ang sarili mo. Sa masalitang iyon, naintindihan ni Liana ang lahat. Ang pagmamahal na inaalok ni Luis ay hindi isang paglilitas. Ito ay isang pagkilala sa lakas na natakpuan niya sa kanyang sarili. Mommy! Daddy Luis! Lo! Sigaw ni Sofia. Iwinawagawe ang kanyang drawing. Isang bahay. Isang araw. At 3 nakanggiting stick figures na makakahawak kamay sa ilalim nito. Nakatinginan si Liana at Luis, isang ngitiing pagkakaindinahan ang gumuhit sa kanilang ngalabi. Malaya na siya. At sa wakas, kumpleto na siya, hindi dahil mayroon siyang isang perpektong pamilya, kundi dahil natakpuan na niyang muli ang kanyang sarili. Ang pagmamahal, nalaman niya, ay darating hindi bilang isang kumpletong kuwento na ibibigay sa iyo, kundi bilang isang blankong pahina na handa kang sulatan ng makasama. Tumingin si Luis sa kanya, tila nababasa ang bawat iniisip niya. Ngumiti ito at mahinang nagtanong, ang kanyang boses ay puno ng init at pangako, kung ganon, ano ang unang kabanata? Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Hindi siya sumagot gamit ang nga salita. Sa halip,
Dahan-dahan niyang kinalas ang tali ng kanyang apron at isinabit ito. Isang simpleng kilos na nagsasabing tapos na ang trabaho para sa araw na iyon. Lumabas siya mula sa likod ng counter at lumapit sa kanila. Hinawakan niya ang kamay ni Luis. Pagkatapos ay inabot niya ang kabilang kamay ni Sofia. Hawak kamay. Ang tatlo sa kanila ay sabay na naglakad palabas ng pinto at simula. Sinalubong sila ang ginintuang sikat ng hapon, ang kanilang nga anino ay humahaba sa kanilang harapan, patungo sa 100 na sila mismo ang gagawa. At habang pinapanood niya ang kanyang anak na masayang humahabang sa pagitan nilang dalawa, alam ni Liana na hawak na niya ang panulat. At sa pagkataong ito, siya, kasama nila, ang magsusulat ng kanilang sariling masayang wakas. Ang perpektong kasinungalingan ay nagwakas na. Sa lugar nito, isang totoong kuwento ang nagsisimula, isang kuwentong isinulat hindi ngang tadhana, kundi ngang tapang, pagpapatawad, at pag-asang muling natakpuan. At dito nagtatapos ang kuwento ni Liana, Luis, at ng kanilang bagong simula. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, nakiramay, at naglakbay kasama ang ating mga bida mula sa unang kabanata hanggang sa huli. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng buhay ni Liana, naramdaman ko ang kanyang pihati, ang kanyang galit, ang kanyang pakalito. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang kanyang hindi matatawarang lakas, ang lakas ng isang inang lumalaban, at ang tapang ng isang babaeng muling binubuo ang kanyang sarili mula sa pagkawasak. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto, at ang tiwala ay isang napakasalang bagay. Ito ay isang salamin na napapakita na ang pinakamalaking pagtataksil na maaari nating maranasan ay ang paglimot sa tunay na halaga ng ating sarili. Ngunit ito rin ay isang awit ng pag-asa. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may naabang na bagong umaga. Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang mapatawad, lalo na ang pagpatawad sa ating sarili upang makapagsimulang muli. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang aral na tumatak sa inyong puso? Saang bahagi ngang kuwento kayo pinakanaante? Mangyaring ibahagi ang inyong nga komento sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pakikita sa susunod na kwento. Nagmamahal. Kwento NG Kapalaran.